Sino ang kandidato mo for President Norm sa 2028? Sara, maybe? Diyos ko po. Wala na tayong pamimilian eh. You know, fuel today is skyrocketing. Hi everyone! Dahil hindi kinikilala ng mga M sa FLM si Norman Enidoro ay mukhang balak niyang suportahan ng ibang kandidato. Sa video na ito ay panoorin natin kung sino itong kandidato na iboboto ni Norman Enidoro at kung bakit niya ito susuportahan. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa pagtatanong ng netizen kung sino ang ibobotong presidente ni Norman Enidoro at ang sagot niya ay si Sara. Sabi ni Cadaver, sino ang kandidato mo for President Norm sa 2028? Yan yung tanong Cadaver na na ang hirap sagutin. Sara, maybe? Diyos ko po. Wala na tayong pamimilian eh. Si Inday na lang. Oo. Tila sumama naman ang loob ni Norman Enidoro dahil itinakwil siya ng mga M. Kaya doon siya sa kabila susuporta kung hindi mai-impeach si Sara. Kung hindi siya mai-impeach, of course, I will vote for her. I will vote for her. I do. Last election, 2022 election, tatlo lang ang binoto ko. Noong 2022 election, okay? Tatlo lang ang binoto ko. As in, kahit pwede mong kalkalin yung balota. Bumoto ko sa loob ng BGMP. Tatlo lang ang binoto ko. Presidente, si Bongbong, of course. Vice President, si Sara, of course. Senator, ako lang. Inikesan ko na lahat. Tatlo lang. Bongbong, Duterte, and Francis Leo. Yun lang ang binoto ko ng 2022 election. Itong previous election, syempre, sa senatorial, tinamad na akong bumoto. Pero syempre, nakarehistro ako. Dito naman ay parang naghahanap si Norman Enidoro ng politiko na lalapit sa kanya para i-endorso niya. Ikaw naman, Cadaver, lalayo mga tanong mo naman. So, of course, yung tanong mo na kung sino iboboto ko presidente ng 2028. Kung may pamimili ang iba, I don't know, depende. Ito naman pong kasama ni Norman Enidoro ay gusto ding sumikat kaya papansin siya palagi sa live ni Norman Enidoro. Nilakapin ng SM ng Bicol, ha? Out sa'yo, SM ng Bicol. Kay Ate Marv, Layman. At saka kay Marv, ha? Ako sa inyo. Sa aming kaibigan na sa Australia. Kaya Madam Marla, Victoria. At doon din sa aking kaibigan dyan, kay Madam Siren. At sa iyo, aking pamangkin, Geraldine Lim. Yun. Ayan. Yun lang aming kakamping, walang kupas-kupas. Sige, okay. Okay, doon. Maraming salamat sa inyo. God bless. God bless. Yes, God bless. Ito, ipakita na tayo ngayon pare. Ay, puro pa kong baba na. Puro, naglulupa lang kami. Maglulupan pa na. Ganda. Pakita ko nyo. Shout out sa mga fans ko dyan. Okay. Si Norman Enidoro ay doctorate daw kuno ng Peking MIT. Kaya mas malaki daw ang pinagkaiba niya sa Peking abogado. Sabi ni Cadaver, Norms, ano pinagkaiba ng Peking lawyer sa Peking graduate ng FIT? Maraki! Yung Peking graduate ng FIT, as long na hindi mo pinapractice. Ito, Peking lawyer to eh. Pinractice mo talaga eh. Di ba? Ikaw ano? Cadaver, baka naman tropa kayo na ito. Parang nasama yata ng loob mo na nahuli na to. Parang nakakalata na ako. Cadaver, parang Cadaver, nakakalata na ako Mukhang tropa kayo nito. Nabasahan na Miranda rito. Ayun o. Ayun o. Di ba?
Di ba? Oh. Nabasahan na Miranda right. Ayan na, oh. Oh. Parang tropa yata kayo rito. Parang ngayon ko lang nakakalata. Di ba? Gumugulong po. Malay nyo, bukas, kasi iba naman. Sunod na araw, baka iba naman. Maaaring ganun. Hindi ko po masasabi. Ipinagpapasa Diyos ko na po lahat. Sabi ka na Diyos, huwag kang gagante. Bigyan mo ng daan ng galit ng Diyos. So, doon sa mga ayan, pakaalam nyo na para makarating na doon sa mga sabi ni USR. Dahil excited naman si Norman Enidoro sa palipad, ay hindi niya napansing baligtad ang kanyang damit. Sabi naman ni baliktad badong. Oo, baliktad nga. Baliktad pala damit ko, sandali. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Ayan na. Baliktad pala yung damit ko. O kinalagat, kinamat naksan tibakat. Baliktad pa iba doon. Di ba? Pa-English pa si Norman Enidoro at ikinahihiya daw niya ang sistema ng Pilipinas na sinusunod ng mga politiko. You know, fuel today is skyrocketing. I'm also proud of being Filipino. Yes. But, I am ashamed of the system. Ikinahihiya ko ang sistema ng ating bayan, ng ating bansa. Yes. Hindi yung presidente ang may problema. Hindi yung vice-presidente. Hindi rin ang mga senador. Hindi rin ang mga congressman. Tayo namili sa kanila eh. Ang ikinahihiya ko is yung sistemang sinusunod ng politiko na niluklok natin na siyang dapat nalulutas sa ating mga problema. Ngunit ang nangyayari dahil sa bulok na sistema, sila pa yung nagiging daan para lalo tayong magdusa. So dapat ang baguhin natin yung sistema. At ang babago ng sistema, dapat sila. Kahit anong tinunang politiko na niluklok natin, aabutan niya yung bulok na sistema. Ika nga, if you cannot beat them, then join them. So, ganun yung nangyayari. A single leader cannot defeat the system that already been culture dito sa kultura ng politika natin. So, dapat siguro, pag nagkaroon ng presidential election sa susunod, palitan natin magmula presidente hanggang konsehal. Dapat ang iyo po natin yung puro lahat bagito. Para hindi matuto. At yan po ang kaganapan kay Norman Enidoro. Hindi ako naniniwala sa sinabi ni Norman Enidoro na sistema sa gobyerno. Hindi yung sistema kundi kasakiman ang problema ng Pilipinas. May mga politiko din naman na matitino tulad ni Vico Soto na ginagawa ang lahat upang maging maayos ang kanilang lungsod. Ibig sabihin ay hindi sistema ang problema ng bansa, kundi yung mga nakaupo mismo. Dahil kung maayos ang pag-iisip ng isang politiko na isaayos ang kanilang lugar, ay may option siya na gawin ito. Yun nga lang, ay sa laki ng pera na nasa harapan ng mga politiko, ay sino ba lamang tatanggi dito? Para makakita ka ng isang matinong politiko, ay para kang naghahanap ng karayom sa isang malawak na damuhan. That's all everyone, salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.